Ayun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Mga bossing, magandang buhay-buhay. Ah, pero yung mga nag-file ng candidacy, parang hindi maganda yung buhay-buhay na nangyayari, no? Bakit? Magbibigay tayo ng reaction video dito kay Rosmar, kay Diwata, at saka kay Ellie. Okay? Ah... Ewan ko kung ano pumasok sa utak nitong mga tao na 'to 'no, dahil sa kasikatan, sa kayabangan. Eh, wala na, may pa-no holds, no holds barred ba sila nalalaman, eh, putang-ina no holds barred din tayo. Kupal ba sila? Malamang. Pakinggan natin. Sa totoo lang, tulad nga ng lagi ko sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil Wala daw siyang balak tumakbo, tangina mo ba't ka tumakbo? dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero Dagdag obligasyon, dagdag responsibilidad, pero may nag-push po sa akin na tumakbo may nag-push. Putang-ina, bakit hindi yun ang patakbuhin mo, bobo ka? Bobo ka? kailangan ka ng tao kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako Anong tunay na pagbabago? Pag-TikTok, panggagago, yung ginawa nyo sa Puerto Princesa, sa Palawan? Anong pagbabago dun? Di ba kupal kayo dun? Kupal? bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao. O di tumulong ka sa tao, bakit kailangan pa pumunta sa kongreso o kung saan man, kung ano man yung tatakbuhin mo? Hindi ko alam kung anong tatakbuhin nito. Hindi ko alam. Diba? Baka tumakbo to ng barangay tanod, hindi natin alam. Tuloy. Lang po sa tao pati sa mga asot pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, Tanga ka pala eh. Pagtulong mo, may kapalit na pera, bobo. Wag mong gagawin yung mga Pilipino, wag mong gagawin yung mga tao. Kaya nga kayo content creator, mga influencer kuno eh. 'Di ba? Anong kapalit niyan ng mga pinagagawa niyo tulong, yung mga bayad ng YouTube, ng FB, ng TikTok sa inyo? Ang ina ko, kupalin niyo yung tao sa katangahan. tulong sa mga tao. Tapos pagkatapos wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon Hindi po ako ganun, matagal na po. Matagal na po silang kumikita. So yun po yung kapalit. dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko siguro Sino man sabi sa'yo kailangan ka namin? mas marami akong matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Oh, 'di ba? Ang mindset nila, ayuda pa rin, ayuda. Anong pagbabago doon? Ayuda. Sino itong nag-push o nag-project sa'yo? Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Oh, tanga pa yung di siya patakboy mo, normal na tao. Pukin ang ina to mga to. Alam mo, ginagamit nila yung pagiging influencer nila para gamitin na sa politika. Kung hindi ba naman mga hinayupak tong pukin ng ina mga to. Tatakbo, Rosmar? Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May panahon ng eleksyon. So mas priority ko po yung pagbubuntis ko. Mas Di magpabuntis ka uli para hindi ka na uli makatakbo. Putrang ina. priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ano kaya yung pagkakaiba nung unang beses at ngayon natatakbo kang muli? Mas So, malaki nung unang pangalan beses niya. po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Maawa kayo sa Pilipinas pag etong mga totoo binoto nyo. Di pa tayo dito sa isa. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay Si Pio Balbuena. pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para Putang ina. Tignan nyo yung mukha. Pagkakatiwalaan nyo pa ba yan? Mapasensya na kung nag-ano tayo. Ang tawag dito. Hindi body shaming yun eh. Mukha shaming. Putang ina naman. Mga kababayan ko. Pilipinas. Kumahal nyo Pilipinas. Tang ina Pilipinas. Pakinggan nyo to. mag-file po ng COC para po sa Bindor Party List at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. Yun lang.
So ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na Malamang putang ina mo, vendor nga eh, putang ina ka, tanga ka. alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Hindi ka namin kailangan kahit tang ina magtitinda ako ng tuyo, hindi kita pukoy ng ina kailangan, gago, wala ka rin itutulong. Putang ina, yung happy birthday greetings nga lang, putang ina, lilipas din yan. Yang katawan mo, kita mo, ang liit na dahil sa lumaki na yung ulo mo, pukoy ng ina mo, tapos tatakbo ka. Inang ina mo. Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Ulul. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas. Putang ina, demanda nyo na to. Demanda nyo na tong channel ko. Demanda nyo na ako. Magsasalita ako ng putang ina, ginagago nyo yung mga taong Pilipino. Tuloy. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Oh. Dito po sila. Kasama namin si Oh, ba't hindi yan ang pagsalitain mo? Bobo, pukoy ng ina mo. Tita Malolipana, Sir Lawrence Bisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan kami po ang kumakatawa ng vendor party. Hindi nyo kasi kayang pagsalitain kasi pukoy ng ina, ginagamit yung mga mukha nyong pukoy ng inang influencer kayo. Pero para gaguhin lang yung mga taong Pilipino, wag kayo, putang ina. Mga tao, mag-isip na kayo, mga Pilipino, mga Pilipinas, ng puta naman. Ito na ba yung mga future na sinasabi nyo? Puki ng ina. Malala na nga yung mga original na politika. Putang ina, yung mga papasok na politika, malala din. May mga saltek, putang ina. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medianoy, no? Kailan ka daw lus gumamit? Magtatanong. Question, please. Dwight Plapler. Kumusta na daw ang panga? Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwat? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors part. At pang ilang nominee po? Pang-apat po. Bali pang Ang ina mo, dapat pang ano ka? Pang muling-muli, puki na, pang 1 million, bobo. apat po ako. Pang-apat po. Tangina ano ito to? Halimbawa nakaupo to. Kasi 'di ba apat. Halimbawa tatlo yung seats ng makukuha ng party list nila. Kasi pwede siya ilagay dun eh. O pwede siyang ginamit lang. 'Di ba? Kita mo nagpapagamit tong hayop na to. Pilipinas, tanggalin nyo sa ano niya yan, vendors party list na yan. Pati yung party list ni Rosmar, kung ano man yun. Lipat tayo. Ito isa, pinakamatindi. Ang ina. Marahil yung iba po sa inyo, nakita na ako sa TikTok. Oo, putang ina mo. Parang ikaw, parang ako, yung pala mura. O, sige, ano next? At sa iba't ibang social media platforms, no holds barred, No holds barred mo yung mukha mo. mga comments sa mga nangyari sa ating lipunan. Obvious naman po kung bakit ako nakatayo ngayon dito. Ang ina mo, pukin ng ina. Obvious naman po, dahil na nga mga putang ina mo, kakandidato ka, kaya obvious, tanga ka. Diyan pa lang sa unang statement mo, sa palpa ka na, bobo ka eh, pukin ng ina. Pero ang yabang na ito sa TikTok niya. Ngayong hapon, nag-file po kami ng aming Ito yung peke na sabi niya, nakademanda ako, hindi umattend yung nandito ako sa Putang ina mo, ba't hindi mo pakita yung loob na kung talagang totoong dinimanda ka? Pakita mo, takpan mo yung mga papel. Ay, yung mga pangalan, 'di ba? Labas mo yung pangalan mo lang. Tanginan to. Manggagago rin to ng tao, putang ina, wag po kayo maniniwala, aktivista po to. certificate of nomination para sa papalapit ng 2025 elections. At dahil po malakas ang panawagan ng mga kaibigan at sumusuporta sa iba't ibang platforms, yes, I filed as the first nominee of Kamanggagawa Party List. Kampihan ng mga maralita at Kamanggagaway. Gagawa. Simple lang naman ang dahilan kung bakit po kami nag-file. Di pa ba tayo sawa sa klase ng politika na meron tayo ngayon? Magkakapatid, magkaama, mag-iina, pamilya ang namumuno sa atin. Oh. Sabihin na natin, meron din naman nag-iisa lang talaga. Walang kamag-anak. May nagawa din ba? Bobo ka rin, pukin ng ina mo. Wala rin naman nagawa eh. Pukin ng ina ka. Mga party list na pinamumunuan ng mga oligarko. Ni hindi alam ang buhay ng ordinaryong Pilipino at ng mga manggagawa.
Paano natin naasahan na magkakaroon ng mga makapuluhan, maayos Ikaw, paano namin malalaman na ordinaryo ka, hayop ka? na mga batas at polisiya kung yung mga namumuno sa atin ay hindi naman ganas yung buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Kaya yan po ang dahilan kung bakit Ano sila, ordinaryong Amerikano? Bobo. nag-file ang aming Certificate of Candidacy upang bawiin yung party list para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Pangalawa, wala naman po kami pinapangako na kahit ano. Hindi Oh. kami mangangako ng langit, lupa, at mga bituin. Bobo ka pag nangako ka ng langit, lupa at between. Doon yun sa mga nanliligaw, tanga. Jojowain mo ba yung mga Pilipino? Gago ka pala, putang ina mo. Mangako ng sangkatutak na ayuda at blessing para lang makuha namin ang boto nyo papunta sa Sinasabi mo lang yan. Hindi mo talaga ipapangako kasi kikakam kami yung ayuda, putang ina nyo. Kamanggagawa Party List. Dalawa lang po ang major na bibitbitin ng Kamanggagawa Party List. Una, buwagin na ang walang kwentang provincial rate. Panahon na para ipantay ang sahod ng mga manggagawa. NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Siguro sa sinasabi niya, ewan ko kung inaral niya muna yan, kung bakit may mababang ano yan, sa NCR, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ba't iba-iba yung rate, sana inaral din niya muna yan bago niya ipantay. Kasi baka pag pinantay mo yan, merong mga masasagasaan eh. 'Di ba? Pangalawa, kailangan Pero maganda sana yun kung walang masasagasaan ha. itaas ang sahod ng mga manggagawa. Mismong Department of Labor and Employment, sinasabi, kasa daw. Kasa daw ang sahod ng mga manggagawa. Hindi namin pinaniniwalaan itong sinasabi ng Department of Labor and Employment. Panahon na para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Lagi na lang tayong naiipit doon sa politics of color and parties. Ang bitbit po ng manggagawa issue kung sino po ang mga susuporta para buwagin ang provincial rate. Sino ang magtataas ng sahod? Hindi magsama-sama kami. Tungin mo, kala mo kaya yung gawin eh, no? Sa TikTok mo nga, nadidimanda ka na kaagad eh. Iyakin ka na. Ang ina ka. Sa Kongreso. Pero tiwala po ako sa katagalan ng panahon. Wala namang congressman na tumindig doon at nagsabi, huwagin yung provincial rate. Bakit araw-araw ka ba nandun? Araw-araw ka nasa Congress? Alam mo ba na nangyari? Na walang tumindig? O haka-haka mo lang yan? At sure ako, pag sakaling na papasok ang kamanggagawa doon sa Kongreso, 300 po ang congressman, isa lang po ako. Pero willing po na makipaglaban, makipagpakbakan doon sa loob ng Kongreso. Ulul! Okay na ina, si Marcoleta nga lang, putang ina, may pangalan na, kinukuyog. Sino ka? Ang kapal, ina, ang tanga mo, boy! Yabang lang to. Makalaban yung mga gustong kumalaban, pero titindigan po natin itong provincial rate, buwagin na yan. So kung sino gustong sumama, sino gustong sumuporta, Kita mo? Ito yung taong nag-aaya. Ito yung sama kayo, makikipagsuntukan ako. Hindi pala kayang tumindig, kala ko titindigan niya mag-isa ngayon, sama kayo, tulungan niyo ako. Putang ina mo, gago. para buwagin itong provincial rate, we are more than willing to work with them. Issue-based po tayo, issue ng mga manggagawa, not politics of color. We fully understand that, ma'am. Sabi ko nga po, even if we win one seat in Congress, there are more than 300 congressmen inside the House of Representatives. Wala po kaming ilusyon na magiging madali yung laban. So kung hindi, Putang ina mo, nung nagkandidato ka na dyan, nag-illusion ka na eh. Tang ina mo. Nakakagigil kayo, pukin ng ina nyo. Ito, wrap up na. Nakakalapid ah. Ito mga taong to. Ito na ba susunod yung mga iboboto? Lalo na putang ina. Tignan nyo naman to. Ito ba gusto nyo iboto? Sabihin nyo. Yan. Tandaan nyo yung mga mukha na yan. Yan. Ano yung natid ba niya magandang impluensya? Yung namimigay sila? Pero may kapalit sa kanila? Ito si TikToker na fake news. 'Di ba? Akala mo apakatapang may demanda daw siya, dinimanda daw siya nit ganito, hindi daw siya titigil. Pakita mo yung demand, yung mo.
Yung sabpina mo tsaka yung ano mo. Di ba? Sawan-sawa na nga tayo sa magulong politika. Dadagdag pa 'tong mga influencer na 'to, gagamitin yung mga pangalan nila para lang sumausaw sa politika uli. Sa tingin niyo masaya 'yan? Sa tingin niyo may ikauunlad diyan? O ginagamit din lang pala sila ng mga tao? Pinupush lang po ako, pinupush kami. Ginagamit lang kami ng mga tao kasi yung pangalan namin. Bakit itong tanga na 'to pang-apat yung seat niya? Kasi kailangan gamitin siya ng 3. Kailangan bayaran. Putang ina, magkano binayad sa'yo diyan, Diwata, para mangampanya ka diyan, hayop. Putang inang Pilipinas, pagka ganito talaga. Kung nagmumura ako, galit na galit ako, yan yung freedom of expression na tinatawag dahil kinukupal na literal yung Pilipinas ng mga ganitong uri ng tao. Kupal sila. Yun lang mga kalapid na ninyo. Maraming salamat po sa subscribe tsaka like. Isa lang masaya na. And stop recording.